Ayon sa ESPN analyst na si Stephen A. Smith, papasok ang Los Angeles Lakers sa isa na namang crucial offseason kung saan kailangang ayusin ng front office ang isa sa pinaka-critical nilang kahinaan, ang kakulangan sa rim protection at interior presence. Ilan sa mga pangalan na maaaring abangan ng mga Lakers fans ay sina Clint Capela mula sa Atlanta Hawks, Naz Reid ng Minnesota Timberwolves, Brook Lopez ng Milwaukee Bucks, Miles Turner ng Indiana Pacers, Al Horford ng Boston Celtics, at Kevon Looney ng Golden State Warriors. Ito ay mga established big men na may championship experience, depensa, at veteran presence, mga katangian na tiyak na makatutulong sa team na gustong bumawi matapos ang disappointing season. Ngunit gaya ng dati, hindi magiging madali para sa Lakers ang pagkuha ng mga talentong ito. Kung pipiliin ni LeBron James na kunin ang kanyang $52.7 million na player option para sa 2025-2026 season, na ayon sa maraming analyst ay malamang na mangyari, limitado lamang sa $5.2 million na taxpayer mid-level exception ang maaaring gamitin ng Lakers. Sa madaling salita, hindi sila makakapagbigay ng full mid-level offer o makakapirma ng high-value free agents maliban na lang kung magbibitaw sila ng ilang guaranteed contracts para makalikha ng cap space. Kabilang sa mga binabantayang pangalan, si Miles Turner ang pinaka-ideal fit. Bukod sa pagiging elite rim protector, may kakayahan din siyang mag-space ng floor sa kanyang 3-point shooting. Pero may problema, wala sa posisyon ngayon ng Lakers para direktang kunin si Turner sa free agency. Tanging sign and trade lang ang paraan, at para mangyari ito, kailangan nilang isakripisyo ang isa o higit pang rotation players at gamitin ang limitadong trade assets. Sa ngayon, hawak lang ng Lakers ang kanilang 2031 first round pick at 2 pick swaps. Malinaw na hindi ito sapat kung maraming ibang teams ang interesadong makuha si Turner. Dahil dito, maaaring lumipat ng direksyon ng Lakers at tumingin sa mas abot kayang options. Isa sa mga mas realistic na targets ay si Robert Williams III ng Portland. Sa kabila ng injury history, hindi matatawaran ang kanyang impact sa depensa kung healthy. Bukod pa rito, nariyan rin si Nick Claxton ng Brooklyn, isang underrated defensive anchor na may potential na maging elite shot blocker at rim runner. Pareho silang mas bata kaysa sa ibang options at maaaring ma-develop pa habang nandyan pa si LeBron. Matatandaan na dati nang lumutang ang pangalan ni Robert Williams sa trade rumors na kinasangkutan ng Lakers. Ayon sa ilang source, muntik nang maisakatuparan ang trade bago ito biglang tinihil ng front office. Dagdag pa rito, may mga ulat na ang Lakers ay nagtangkang gumawa ng blockbuster trade para kay Luka Doncic, isang indikasyon na willing silang mag-take ng risk basta't sa tingin nila ay worth it ang magiging kapalit. Ang tanong ngayon, ano ang magiging direksyon ng Lakers? Kakagat ba sila sa isa pang high-risk, high-reward move? O mananatili ba silang konserbatibo at pipilitin lang ang mid-level signings habang umaasa na magbe-breakout ang kanilang mga young core? Isa lang ang malinaw, hindi na pwedeng ulitin ng Lakers ang parehong mali. Kung gusto pa talaga nilang habulin ang isa pang championship run habang nasa team pa si LeBron James, kailangan nila ng matapang, matalinong galaw. At kung mangyari man ito, asahan nating may malalaking pangalan na babanggitin sa mga darating na linggo. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.